Magandang araw mga kabayan. Siguro nakita nyo na yung latag ng pera. Bigkis-bigkis na mga pera na nakalatag. Mukhang kama, pwedeng higaan talaga ng 5 tao, no? Napakarami. Hindi ko lang ngayon masigurado kung ito ba ay sa opisina ng DPWH, pero malamang kasi hindi ko matiyak kasi hindi ko naman pinanood ng buo yung mga hearing kasi wala na akong magagawa sa maghapon pag yan ang aking tinutukan. But anyway, hindi naman yan lahat ay mapupunta sa bulsa. Pagpalagay na lang natin, nakalahat ay napunta sa bulsa ng mga politiko, mga kontraktor at yung pang iba pang mga underlings nila, ay napalaking pera talaga ang nawawala sa gobyerno. Isipin nyo yung mga opisyalis na tinaguri ang BGC Boys, nagpatalo ng 900 million na dyan sa mga casino para naglalaro lang ng Carey Cruz, ano? So, yan po ang nangyayari sa ating bansa. Hindi lang natin masigurado rito, ito ba ay may mapaparusahan ba talaga, may makakulong? May makakulong ba na kapag nagpalit ng liderato ay mapapalaya gaya na nangyari kina Bong Revilla, Jingo Estrada, Enrile, nang nakulong lang yung si Gigi Reyes, yung kanyang secretary, at di umano ay karelasyon daw. Ngayon, speaking of Jingo, ito, sangkot na naman siya sa anomalya. Tinuturo siya nitong isang IT contractor ba ito o empleyado ng DPWH na nagbagsak daw ng 355 million sa Bulacan. To si Jingo, isangkot siya. Pati ito si Villanueva, ay tinatanggi naman nila pareho. Wala namang umaamin. Pati si Arjo Atayde hindi rin umaamin. Wala naman talagang tangan aamin siya. Kahit pa ikaw ay nangurakot hindi mo talaga aaminin niya. Ilalaban mo na yan. Naku, kahit pitpitin na yung biklog dyan talagang hindi ka aamin dyan. So yun nga lang tanong natin dyan. No? May maparusahan kaya dyan? May makulong kaya? Mabulatlat ba lahat? Ang isa pang naihiwagaan ako dito si Chis Escudero. Di ba umamin yung isang contractor na nagbigay ng 30 million donation sa campaign kitty ni Escudero? Abay mukhang hindi nagdwell doon yung yung mga tanungan sa Senado. So abangan natin kung madadali rin ba itong si Chis Escudero na pinalitan na ni Tito Soto. Ito naman si Saldico, nasangkot din sa malawakang ikangay pagkawala ng bilyon-bilyon pera ay nakalipad na sa United States. Samantalang si Martin Romualdez mukhang inabsuelto na mag-asawang Diskaya do sa hearing. Hindi raw sila nakipag-transact ng direkta kahit na ang social media ay nanggigipalpal sa mga litrato nila. Antindi talaga, no? Ito naman hong corruption alam naman natin lahat na yan, matagal na nangyayari yan. Noon pa nangyayari yan kahit nung unang panahon pa. Ngayon nga lang talaga naglabasan, mukhang talaga ngayon napakalaki na, talagang ibinubulatlat ng mga involved yan sa social media, yung kanilang mga salapi, yung kanilang mga pinagbibili, mga luxury cars, at kung ano-ano pang nga ay talagang mamahaling mga item that will blow your mind, nga. So yan po ang kalagayan ng Pilipinas sa ngayon. Hindi natin alam kung ito ba ay masusolusyonan pa. Pero so far maganda yung proposal na magkaroon ng independent body. Independent investigating body. Kaya lang baka naman identified na naman yan sa mga BBM, identified sa mga DDS. Dapat ho dyan ay talagang yung matitindi. Kaya ang suggestion ko dyan, bakit hindi natin kuhanin yung sina Ronald Llamas, Justice Carpio, Justice Morales, Cielo Magno, saka itong magaling sa audit si Heidi Mendoza. Bakit hindi ganyan mga kalibre ang ating pagkukuhanin? Huwag yung mga politiko na napapahamak yung mga matitino tulad ni General Torres. Tinan mo, si General Torres napakatino, napakagaling, ay dahil sa politika tumalsik. Alam naman natin yan hindi lang pumirma dun sa gusto ni Remulla. Hindi naman si Remulla lang may gusto, kundi iba pa na pumirma dito sa 8 billion na kontrata pagbili ng mga high-powered firearms. Kumontra lang doon, talsik na. Siyempre, itatanggi naman kinaukulan. Hindi yun ang dahilan. Pero malinaw, parang yun Yun sa tingin ko, yun ang dahilan Balik tayo dito sa independent investigating body. Dapat talaga magkaroon yan. Kasi dito sa Congress, sa lower house, medyo maano pa. Pero yung mga nila, hindi nila matat sina Saldico, hindi may patawag. Romualdez, siyempre, speaker nila yan. Sa Senado naman, ganun din. Sina Diskaya, walang isinangkot na senador. Nasangkot lang si Jingo H. Villanueva dun sa lower house. So, dapat talaga ang independent body, yung subok na. Pwede diyang idagdag siya. Mayroong magano, nagpipresenta na nga yung tao baka sakaling bago matapos itong remaining 3 years ni BBM, may maipakulong, may mabawing yaman. Ika nga. Kasi ay talagang kailangan na napapahon na. Speaking of kulimbatan, ay marami naman nagsasabing netizens na nananatiling the GOAT, the greatest of all time, si Imelda Marcos. Kaya yung pagbabandera ni Amy Marcos ng buhayang bag na parang nang aatat, nang iinsulto,
Nanghuuyat eh. Ay wala eh, ang kanya pa ring nanay ang dagot na sinasabi ng mga netizens eh. Kung ika ngay luhurin lang at talagang pangalandakan ng kayamanan kung saan man ang galing, ay nalathala pa si Ferdinand Marcos Sr. nung araw na sa Guinness Book of World Records as the greatest tip. Baka na-overtake ka na yan kasi mataas ng palitan ng dolyar eh. But anyway, nananatili daw dagot si Manang Imelda Marcos. So yun po, tingnan natin kung may mangyayari dito sa mga investigasyon na ito. At naniniwala pa rin ako na mas maganda. Maraming naniniwala na mas maganda magkaroon ng independent investigating body para dyan. Anyway, ayan, nabusugin natin ang ating mga mata diyan sa mga naglipa ng sangkatutak na salaping yan. Big kiss. Bilyon-bilyong pera po yan. Parang kama, parang palaman sa kama. Literally, pwede ka mahiga dyan. Dumi pa ka yung paa, yung kamay. Talagang ako, ay talaga makakahiga ka dyan. Napakasarap na higa mo dyan. Isipin mo, pag higa mo yung pera, pagmulat ng mata mo yung pera, ay anak ng teting, habang nagkakape kita mo yung pera. Nako, ay sana all.